Isang hari na may walang katulad na karunungan, isang kaharian na nagliliyab sa kayamanan, at isang pangako mula sa Diyos na hindi kayang tapatan ng sinuman. Ito ang kwento ni Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay. Ngunit ano ang nagdulot sa isang taong may ganitong kadakilaan upang bumagsak ng napakabigat? Paano nagawa ng taong nakipag-usap sa Diyos na maligaw sa landas ng kasalanan? Si Solomon ay nagkaroon ng lahat, 700 asawa, 300 kalaguyo, kayamanang hindi mabibilang, templong ginintuan, at isang kaharian na kinaiinggitan ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang talino ay naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Sa loob ng karatatang taon, pinamunuan niya ang Israel sa gintong panahon nito. Subalit ang kanyang malupit na pagbagsak ay nagdulot ng hatiang nagpabagsak sa buong kaharian. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang taong matalino na nagkamali. Ito ay isang mapait na aral tungkol sa kung paano ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay nagpaalipin sa kanyang sariling pagnanasa, ipinagpalit ang walang hanggang karunungan para sa panandaliang kasiyahan, at iniwan ang isang kaharian sa pagkakahati-hati. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapatunay na kahit ang pinakadakila sa atin ay maaring mahulog ng napakababa kung tayo ay lalayo sa ating pinagmulan. Sa video na ito, aalamin natin kung paano ang isang taong pinili ng Diyos ay naging halimbawa ng pinakamasaklap na pagbagsak sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, iilan lamang ang mga pangalang nagpapakita ng matinding katalinuhan at karunungan. Ngunit may isang pangalan na laging nangingibabaw sa lahat, si Haring Solomon, ang anak ni Haring David na sinasabing pinakamatalino sa lahat ng tao na nabuhay sa mundo. Pero alam mo ba na ang taong ito na pinagkalooban ng Diyos ng di masukat na karunungan ay nagtapos ang buhay sa isang trahedya. Isang kwento ito ng tagumpay, kapangyarihan, kayamanan, at sa huli, isang mapait na pagbagsak. Noong mga unang taon ng kanyang paghahari, nakita natin ang isang batang hari na nagnanais lamang na pamunuan ng maayos ang kanyang bayan. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Solomon at nagtanong, "Ano ang nais mong ibigay ko sa iyo?" Hindi humingi si Solomon ng kayamanan, mahabang buhay, o kamatayan ng kanyang mga kaaway. Sa halip, humingi siya ng isang matalinong puso upang makapaghatol ng tama sa kanyang mga nasasakupan. Ang kahilingang ito ay lubos na nagpalugod sa Diyos kaya't binigyan niya si Solomon ng hindi lamang katalinuhan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan na hindi pa nakamit ng sinumang hari. Ang karunungang ito ay agad na naipakita sa pamamagitan ng isang sikat na kwento. Dalawang babae ang dumating sa harap ni Solomon, parehong nag-aangkin na sila ang tunay na ina ng isang sanggol. Walang saksi, walang ebidensya, paano niya malulutas ang problemang ito? Ang kanyang solusyon? Iniutos niya sa kanyang sundalo na hatiin ang bata sa dalawa para maibigay sa dalawang babae. Ang tunay na ina, dahil sa pagmamahal sa kanyang anak, ay nagmakaawa na ibigay na lang ang bata sa kabilang babae kaysa mapatay ito. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Solomon kung sino ang tunay na ina. Ang karunungang ito ay kumalat sa buong Israel at kinatatakutan at iginagalang siya ng lahat. Subalit ang katalinuhan ni Solomon ay hindi lamang nanatili sa paglutas ng mga alitan. Siya ay isang manunulat, makata at pilosopo. Sinasabing sumulat siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 awit. Naging eksperto rin siya sa mga halaman, hayop, ibon, insekto at isda. Ang kanyang katalinuhan ay humantong sa pagkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan sa Israel sa loob ng 40 taon ng kanyang paghahari. Ang kayamanan ni Solomon ay hindi maaaring sukatin. Sa kanyang panahon, sinasabing ang pilak ay kasing karaniwan ng mga bato sa Jerusalem. Ang kanyang taonang kita ay 600 at 66 na talentong ginto na kung isasalin sa pera, ngayon ay bilyon-bilyong dolyar. Ang kanyang trono ay gawa sa ivory at ginto. Lahat ng kanyang kopita at kagamitan sa bahay ay purong ginto. Wala siyang gamit na pilak dahil sa panahon niya. Ang pilak ay hindi na masyadong mahalaga. Ang kanyang palasyo, na tinawag na Gubat ng Lebanon, ay kinailangan ng 13 taon
upang maitayo. Ito ay mas malaki at mas magarbo kaysa sa templo na kanyang itinayo para sa Diyos. Ang kanyang hardin ay puno ng mga eksotikong halaman at hayop mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang mesa ay pinagsisilbihan ng pinakamainam na pagkain at inumin, na hinangaan ng reyna ng Sheba nang bumisita siya. Subalit sa kabila ng lahat ng katalinuhan at kayamanan, may isang kahinaan si Solomon na sa huli ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak, ang kanyang pagkahilig sa kababaihan. Sa Biblia, sinasabi na si Solomon ay nagkaroon ng 700 asawa at 300 kabit. Marami sa mga babaeng ito ay mga dayuhan mula sa mga bansang gaya ng Ehipto, Moab, Ammon, Edom, Sidon at sa mga Heteo. Ang problema ay hindi lamang ang dami ng kanyang mga asawa, kundi ang impluensya nila sa kanya. Bagamat iniutos ng Diyos na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa sa mga dayuhan, dahil maaaring mailayo nila ang kanilang puso sa Diyos, hindi ito sinunod ni Solomon. At gaya ng binanggit sa Biblia, ang kanyang mga asawa ay talagang nailayo ang kanyang puso mula sa Diyos. Sa kanyang pagtanda, siya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, Astoret ng mga Sidonians, Molek ng mga Ammonites, at Chemosh ng mga Moabites. Isipin mo, ang taong pinagkalooban ng Diyos ng pinakadakilang karunungan ay nagpatira pa sa harap ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Ito ang nagpapakita na kahit ang pinakamatalinong tao ay maaaring maging mangmang kapag hinayaan niyang ang kanyang puso at emosyon ay mangibabaw sa kanyang katalinuhan. Ang pagkahilig ni Solomon sa kababaihan at ang kanyang pagnanais na bigyan sila ng kasiyahan ay humantong sa kanyang espiritual na pagbagsak. Dahil dito, sinabi ng Diyos kay Solomon na hahatiin niya ang kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan. 10 tribo ang kukunin mula sa kanyang anak at ibibigay sa iba. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito gagawin sa kanyang panahon ay dahil sa pagrespeto sa kanyang ama, si David, na naging tapat sa Diyos. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapakita sa atin na walang halaga ang katalinuhan kung ito ay hindi ginagamit ng tama. Ang kanyang buhay ay isang babala sa atin na kahit gaano kataas ang ating naabot, kahit gaano katalino tayo, maaari pa rin tayong mahulog kung hindi tayo magiging maingat. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasa pag-iisip, kundi sa pagkilos ayon sa nalalaman natin. Ang libro ng Ecclesiastes na sinasabing isinulat ni Solomon sa kanyang pagtanda ay nagpapakita ng kanyang pagmumuni-muni sa kawalang kabuluhan ng buhay. Dito niya sinabi ang sikat na linya, walang bago sa ilalim ng araw. Maaaring ito ay nagpapakita ng kanyang pagkadismaya sa buhay, sa kabila ng lahat ng kanyang katalinuhan at kayamanan. Ang trahedya ni Solomon ay hindi lamang nasa kanyang personal na pagbagsak kundi sa epekto nito sa buong bansa ng Israel. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kaharian ay talagang nahati. Ang kanyang anak na si Rehoboam ay nagharing malupit na nagdulot ng paghihimagsik ng 10 tribo at pagkakabuo ng hiwalay na kaharian ng Israel sa hilaga, habang ang Juda at Benjamin ay nanatili sa ilalim ng pamamahala ng angkan ni David. Kaya ano ang matututunan natin sa kwento ni Solomon? Una, ang katalinuhan at karunungan ay mga kaloob na dapat pahalagahan at gamitin ng wasto. Pangalawa, kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaring madapa kung hahayaan nating ang ating mga pagnanasa ay mangibabaw sa ating katalinuhan. At pangatlo, ang ating mga pagpapasya ay may mga konsekwensya hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin para sa mga taong nasa paligid natin. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang paglalakbay sa buhay ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Si Haring Solomon, ang anak ni Haring David, na hindi lamang namana ang trono ng kanyang ama, kundi pati na rin ang espesyal na lugar sa puso ng Diyos. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kanyang kahanga-hangang karunungan? Noong mga unang taon ng kanyang paghahari, nakatanggap si Solomon ng isang natatanging pagkakataon na marami sa atin ay maaaring pangarapin lamang. Isang gabi,
Habang siya ay natutulog sa Gibeon, nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip at nagsabi, "Hilingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko ito sa iyo." Isipin mo yon. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng blankong tseke, isang pangako na anumang hilingin niya ay ibibigay. Hindi humingi si Solomon ng kayamanan, kapangyarihan o mahabang buhay. Sa halip, ang kanyang kahilingan ay nagpakita ng kanyang tunay na puso. Bigyan mo po ako ng matalinong puso upang makapaghari ng may katarungan sa iyong bayan at upang makilala ko ang tama sa mali. Ang kahilingan na ito ay labis na nakalugod sa Diyos kaya't hindi lamang niya binigay kay Solomon ang hiniling niyang karunungan, kundi pati na rin ang mga bagay na hindi niya hiningi, kayamanan, karangalan, at kapangyarihan na walang katulad sa sinumang hari. Ang karunungan ni Solomon ay naging napakasikat sa buong mundo. Mula sa malalayong lupain, ang mga hari at reyna ay naglalakbay upang marinig ang kanyang mga salita ng karunungan. Ang reyna ng Sheba mismo ay naglakbay ng daan-daang kilometro upang makita kung totoo ba ang mga kwento tungkol sa kanya. At nang makarating siya, hindi siya nabigo. Sabi niya, "Hindi pa kalahati ang naisalaysay sa akin tungkol sa iyong karunungan." Ang katalinuhan ni Solomon ay hindi lamang nakita sa kanyang mga desisyon bilang isang hari. Sumulat siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 mga awit. Ang kanyang kaalaman ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay, mula sa mga halaman at hayop hanggang sa mga komplikadong relasyon ng mga tao. Ang kanyang mga aklat ng kawikaan, mga ngangaral at awit ng mga awit ay patuloy na nagbibigay ng karunungan sa mga tao hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng karunungang ito, nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa pader ng kanyang kaluwalhatian. Ang lalaking pinagkalooban ng pinakamalinaw na pangunawa ay nagsimulang gumawa ng mga desisyong taliwas sa kanyang sariling karunungan. Ang unang pagkakamali ni Solomon ay ang kanyang walang hanggang pagnanasa sa kayamanan. Nagsimula siyang magtipon ng ginto, pilak, at mahahalagang bato na hindi mabilang. Ang kanyang trono ay gawa sa garing at dalisay na ginto. Ang lahat ng kanyang mga kopita at plato ay gawa sa purong ginto, walang pilak, dahil sa panahon ni Solomon, ang pilak ay itinuturing na walang halaga. Isipin mo yon. Ngunit sa kabila ng kanyang sariling babala sa kawikaan na ang nagmamahal sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, si Solomon mismo ay nahulog sa bitag na ito. Pangalawa, nagsimula siyang magtipon ng mga kabayo at karwahe, isang malinaw na paglabag sa utos ng Diyos para sa mga hari ng Israel. Ang Deuteronomyo ay malinaw na nagsasabi na ang hari ay hindi dapat magparami ng mga kabayo para sa kanyang sarili. Ngunit si Solomon ay nagkaroon ng 12,000 kabayo at 4,000 kwadra. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ni Solomon, ang pagkakamali na magdadala sa kanyang pagbagsak, ay ang kanyang walang hanggang pagnanasa sa mga kababaihan. Ang Biblia ay nagsasabi na siya ay nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 mga kabit. Isipin mo, ang laki ng kanyang harem, 1,000 kababaihan. Walang lalaki, kahit gaano katalino, ang kayang pamahalaan ng maayos ang ganitong karaming relasyon. Ang mas malala pa, marami sa mga kababaihang ito ay mula sa mga bansang sinamba ang mga Diyos-Diyosan. At dito nagsimula ang pagbagsak ni Solomon dahil sa kanyang pagmamahal sa mga babaeng ito, pinahintulutan niya silang sambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. At sa kalaunan, siya mismo ay nagsimulang sumamba sa mga ito. Ang taong pinagkalooban ng pinakadakilang karunungan ay nagsimulang yumukod sa mga Diyos-Diyosang yari sa kahoy at bato. Paano nangyari ito? Paano nasira ang isang taong nagsimula ng napakahusay? Ang sagot ay matatagpuan sa isang simpleng katotohanan. Ang karunungan lamang ay hindi sapat. Kailangan din natin ng disiplina at katapatan upang ipamuhay ang karunungang iyon. Ang kwento ni Solomon ay isang makapangyarihang paalala na walang sinuman, gaano man katalino, ang immune sa tukso. Kahit ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan
ay nahulog sa mga simpleng bitag na kanyang mismo binigyang babala ang iba. Ito ay nagpapakita na ang ating pinakamalalim na pagnanasa para sa kapangyarihan, kayamanan o pisikal na kasiyahan ay maaring humantong sa atin sa landas ng pagkawasak kung hindi natin babantayan ang ating mga puso. Sa susunod na bahagi ng ating kwento, titingnan natin kung paano tuluyang bumagsak si Solomon at ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanyang trahedya. Dahil sa bawat pagkakamali, may aral na maaari nating isabuhay upang hindi natin maranasan ang kanyang nakakalungkot na kapalaran. Ngayon, ating susuriing mabuti ang isa sa pinaka-nakababahalang bahagi ng buhay ni Solomon, ang kanyang pagbagsak mula sa pagiging pinakamatalino tungo sa pagiging isang hari na nalihis ng landas. Isipin ninyo, paano nangyari na ang taong binigyan ng Diyos ng hindi maihahambing na karunungan ay nagwakas sa ganito kalungkot na kalagayan? Nagsimula ang lahat ng unti-unting lumayo si Solomon sa kautusan ng Diyos. Tandaan natin na si Solomon ay may 700 asawa at 300 kabit. Hindi lang ito usapin ng maraming babae. Ito ay direktang paglabag sa utos ng Diyos para sa mga hari ng Israel. Sa Deuteronomyo, malinaw na sinabi ng Diyos na ang hari ay hindi dapat magparami ng asawa para hindi maligaw ang kanyang puso. Pero hindi lang yan. Marami sa mga babaeng ito ay mga dayuhan, mga prinsesa mula sa mga bansang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Isipin mo yan, ang hari na nakipag-usap sa Diyos ng harapan, ang taong nakatanggap ng karunungan mula sa langit mismo, ay nagpakasal sa mga babaeng sumamba kay Baal, kay Astorete at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. Sa simula, maaaring naisip ni Solomon na kaya niyang panatilihin ang kanyang pananampalataya habang nakikipag-alyansa sa mga bansang ito. Ngunit dito papasok ang isang mahalagang aral. Kahit gaano pa kataas ang iyong karunungan, hindi ka immune sa pagkakamali kapag nagsimula kang makipagkompromiso. Unti-unti, ang mga babaeng ito ay nagsimulang impluwensyahan si Solomon. Ang Biblia ay nagsasabi, nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi na lubos na nakatuon sa Panginoon niyang Diyos, hindi tulad ng puso ng kanyang amang si David. Nakakagulat ito. Ang taong nagtayo ng templo para sa Diyos, ang pinakamaluwalhating gusali na itinalaga sa pagsamba sa tunay na Diyos, ay nagwakas sa pagtatayo ng mga dambana para sa Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moab, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita na nangailangan ng sakripisyo ng mga bata. Ano ang nangyari? Paano nagbago ang isang taong ganito katalino? Ang sagot ay simple pero nakakabahala. Unti-unting kompromiso. Hindi naman siguro nagising isang araw si Solomon at nagdesisyong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nangyari ito ng dahan-dahan, hakbang-hakbang. Una, kinompromiso niya ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-aasawa ng maraming babae. Pangalawa, pumayag siyang magkaroon ng mga asawang sumasamba sa ibang Diyos. Pangatlo, pinahintulutan niya silang magsagawa ng kanilang mga ritual at pagsamba. At sa huli, siya mismo ay sumali sa kanila. Mayroong isang prinsipyo dito na dapat nating tandaan. Ang karunungan ay hindi sapat kung hindi ito ginagamit. Si Solomon ay may lahat ng karunungan sa mundo, ngunit hindi niya ito ginamit para protektahan ang kanyang sarili mula sa pagkakasala. Isa pang nakababahalang aspeto ng pagbagsak ni Solomon ay ang kanyang kayamanan. Tandaan natin na sinabi ng Diyos sa Deuteronomyo na ang hari ay hindi dapat magparami ng ginto at pilak para sa kanyang sarili. Ngunit ano ang ginawa ni Solomon? Ang Biblia ay nagsasasabi na ang kanyang taunang kita ay 600 at 66 na talentong ginto. Isang halaga na halos hindi mailarawan sa ating panahon. Ang kanyang trono ay gawa sa garing at may balot na purong ginto. Lahat ng kanyang mga kopita at pinggan ay ginto. Walang anumang pilak sa kanyang palasyo dahil sa kanyang panahon ang pilak ay itinuturing na walang halaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanang ito, ano ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes? Walang kabuluhan. Nakita niya ang walang saysay
na katangian ng material na kayamanan. Siya, na nagkaroon ng lahat ng bagay na maaaring naisin ng tao, ay natuklasan na walang tunay na kasiyahan sa mga bagay na ito. Nakakagulat talaga kung paano natin nakikita ang buong siklo ng buhay ni Solomon, mula sa karunungan at kaluwalhatian hanggang sa pagbagsak at pagkadismaya. Ang lalaking nagsimulang may malalim na pagmamahal sa Diyos ay nagwakas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang lalaking pinagkalooban ng hindi maihahambing na karunungan ay nagwakas sa paggawa ng mga pinakakatangahan. Ngunit may mas malalim pang trahedya dito. Ang mga pagkakamali ni Solomon ay hindi lang nakaapekto sa kanya. Nagdulot ito ng malaking epekto sa buong bansa ng Israel. Pagkatapos ng kanyang paghahari, ang kaharian ay nahati sa dalawa. Ang kaharian ng Israel sa hilaga at ang kaharian ng Juda sa timog. Ang pagkakahating ito ay direktang resulta ng mga kasalanan ni Solomon. Ang Diyos ay nagsabi kay Solomon, "Yamang ganito ang ginawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang mga batas na iniutos ko sa iyo, tiyak na hahatiin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ko ito sa iyong lingkod." Nakikita natin dito ang isang malinaw na babala. Ang ating mga desisyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atin. May ripple effect ang mga ito na maaaring makaapekto sa maraming henerasyon. Ang mga pagkakamali ni Solomon ay nagdulot ng pagkakahati na nagpatuloy hanggang sa pagkawasak ng Israel sa kamay ng Assyria at ang pagkawasak ng Juda sa kamay ng Babylonia. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, may ebidensya na si Solomon ay nagbalik loob sa huli. Ang aklat ng Ecclesiastes na pinaniniwala ang isinulat ni Solomon sa kanyang katandaan ay nagpapakita ng taong nagsisisi at bumabalik sa Diyos. Pakinggan natin ang konklusyon ng buong usapan, pagsulat niya. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Mukhang sa dulo ng kanyang buhay, napagtanto ni Solomon ang kanyang mga pagkakamali at bumalik sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit na gaano kalala ang ating mga pagkakamali, hindi pa huli ang lahat para magsisi at bumalik sa tamang landas. Ngunit hindi nito binubura ang mga konsekwensya ng kanyang mga pagkakamali. Ang kaharian ay nahati pa rin. Ang mga Israelita ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ipinakilala sa kanila sa panahon ni Solomon. Ang kanyang pamana ay naging halo, isang hari na naging simbolo ng karunungan at kayamanan, ngunit din ng pagbagsak at pagkakasala. Ano ang matututunan natin mula sa kwentong ito? Una, walang sinuman, kahit gaano katalino, ang immune sa panunukso at pagkakasala. Pangalawa, ang ating mga desisyon ay may konsekwensya hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba rin. At pangatlo, hindi kailanman huli ang lahat para magsisi at bumalik sa Diyos. Sa mundong puno ng karangyaan at kapangyarihan, si Haring Solomon ay nagsimulang mamuno sa Israel na may puso na nakatuon sa karunungan. Hindi ito pangkaraniwang karunungan. Hindi lamang ito tungkol sa katalinuhan o kaalaman. Para kay Solomon, ang tunay na karunungan ay ang kakayahang makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng Diyos, upang makilala ang tama sa mali, at upang mamuno ng may katarungan at pag-ibig. Noong mga unang taon ng kanyang paghahari, nakita natin ang isang batang hari na naghahanap ng gabay. Naalala ba ninyo ang kilalang kwento nang magpakita ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip? Sa halip na humiling ng kayamanan o kapangyarihan, ang kanyang kahilingan ay simple ngunit malalim. Bigyan mo ang iyong lingkod ng puso na nakauunawa upang hatulan ang iyong bayan, upang makilala ang tama sa mali. Isipin ninyo ang sitwasyong iyon. Isang batang lalaki na biglang naging hari ng isang makapangyarihang bansa, napapaligiran ng mga tagapayo at politiko na mas matanda at mas may karanasan kaysa sa kanya. Maraming hari ang magpapadala sa takot at kasakiman, ngunit si Solomon ay nagpakita ng isang katangiang bihira, ang pagkilala sa kanyang mga limitasyon at ang tapat na pagnanais na pagsilbihan ang kanyang bayan. At ang Diyos ay labis na natuwa sa kahilingang ito. Hindi lamang niya binigyan si Solomon ng karunungan na higit pa sa sinumang nabuhay noon, kundi dinagdagan pa niya ito ng kayamanan at karangalan
na hindi hiningi ng hari. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin. Kung uunahin natin ang mga tamang bagay, ang iba ay kusang dadagdag. Ang karunungang ng ito ay agad na sumubok kay Solomon. Naalala ba ninyo ang kwento ng dalawang babae na nag-aangkin sa iisang bata? Ito ay isang mahalagang sandali sa kanyang paghahari. Dalawang babae ang nagharap sa kanya, parehong umiiyak at nagsasabing sila ang tunay na ina ng isang sanggol. Walang saksi, walang DNA test, walang paraan upang patunayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ano ang ginawa ni Solomon? Hiniling niya ang isang espada at sinabing hahatiin niya ang bata sa dalawa. Tig-isang kalahati para sa bawat babae. Ang unang babae ay sumang-ayon, ngunit ang ikalawa ay nagmakaawa, huwag mo siyang patayin. Ibigay mo na lang sa kanya ang bata. Sa pamamagitan ng simpleng pagsubok na ito, natuklasan ni Solomon ang puso ng tunay na ina. Ang babaeng handang isuko ang kanyang anak kaysa makitang nasaktan ito. Ang kwentong ito ay kumalat sa buong bansa at ang mga tao ay namangha sa karunungan ng kanilang hari. Hindi ito tungkol sa katalinuhan o sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa puso ng tao, sa pagkilala sa katotohanan, sa kabila ng mga kasinungalingan at panlilinlang. Sa mga unang taon ng kanyang paghahari, si Solomon ay gumawa ng mga kamangha-manghang bagay. Sinimulan niya ang pagtatayo ng templo para sa Diyos, isang gawain na hindi nagawa ng kanyang ama, si David, dahil sa maraming digmaang kanyang nilahukan. Ang templong ito ay naging isa sa mga pinakakagilagilalas na istruktura sa sinaunang mundo na puno ng ginto, tanso at ang pinakamahusay na kahoy ng cedar. Ngunit higit pa sa mga pisikal na istruktura, si Solomon ay nagtayo ng isang lipunang nakabatay sa katarungan at karunungan. Ang Israel ay umabot sa pinakamataas na antas ng kapayapaan at kasaganaan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga bansa sa paligid ay humanga at natakot sa Israel. Ang mga hari at reyna mula sa malalayong lupain ay naglakbay upang makita ang karunungan ni Solomon at ang karangyaan ng kanyang kaharian. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang reyna ng Sheba na naglakbay ng libu-libong kilometro upang makita kung totoo ba ang mga kwento tungkol kay Solomon. Nang makarating siya, siya ay namangha. Sabi niya, "Hindi ko pinaniwalaan ang mga kwento hanggang sa makita ko ng sarili kong mga mata. At ngayon nakikita ko na ang kalahati ng iyong karunungan at kayamanan ay hindi pa naisasalaysay sa akin." Si Solomon ay sumulat din ng libu-libong kawikaan at mga kanta. Ang kanyang karunungan ay sumasaklaw sa maraming paksa, mula sa mga relasyon ng tao hanggang sa kalikasan ng mga halaman, hayop. Siya ay isang siyentipiko, isang makata, isang pilosopo, at isang hari na lahat ay iisa. Ang kanyang pinakadakilang kontribusyon sa karunungan ay maaaring ang Aklat ng Kawikaan, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga kaalaman tungkol sa buhay, pag-ibig, negosyo, at relasyon sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang aklat ng mga patakaran o regulasyon. Ito ay isang gabay sa pamumuhay ng may karunungan sa isang mundong kadalasang nagpapahalaga sa kayamanan, kapangyarihan, at kasiyahan. Isa sa kanyang pinakakilalang kawikaan ay, "Ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan." Para kay Solomon, ang tunay na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman o katalinuhan. Ito ay tungkol sa pamumuhay, sa tamang relasyon sa Diyos, sa pagkilala na ang lahat ng ating mga desisyon ay dapat na nakabatay sa pagkakilala at paggalang sa Kanya. Sa mga unang taon ng kanyang paghahari, si Solomon ay isang halimbawa ng isang taong namuhay ayon sa kanyang sariling mga aral. Siya ay matapat sa Diyos, marunong sa kanyang mga desisyon, at mapagpakumbaba sa harap ng kanyang mga responsibilidad. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ang pinakamatalinong tao ay hindi immune sa tukso. At habang tumatagal ang kanyang paghahari, si Solomon ay unti-unting nagsimulang lumihis mula sa landas ng karunungan. Ang kanyang kayamanan, kapangyarihan, at impluwensya ay nagsimulang maging mga bitag para sa kanya.
Ito ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi isang bagay na nakakamit mo at pagkatapos ay nakalimutan. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, isang araw-araw na pagpili upang mamuhay ng may integridad at pagsunod sa Diyos. Kahit ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay kailangang magbantay sa kanyang puso at isipan. Sa susunod, titingnan natin kung paano nagsimulang mahulog si Solomon mula sa kanyang mataas na posisyon at kung paano ang kanyang mga pagkakamali ay nagdulot ng mga konsekwensya hindi lamang para sa kanya kundi para sa buong kaharian ng Israel. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan, si Solomon ay nagsimulang gumawa ng mga desisyong magdudulot ng kanyang pagbagsak. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa pagkaalam ng tama. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit na mahirap ito. At habang nagpapatuloy tayo sa kanyang kwento, makikita natin kung gaano kadali para sa isang taong matalino at makapangyarihan na mahulog sa mga bitag na kanyang minsan nang binalaan ang iba. Sa kabila ng lahat ng karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, unti-unting naligaw ng landas si Solomon. Ito ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang kwento. Ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ay naging biktima ng kanyang sariling tagumpay at kayamanan. Nagsimula ang pagbagsak ni Solomon nang siya'y lumabag sa malinaw na utos ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ayon sa Biblia, subalit iniibig ni Haring Solomon ang maraming babaeng dayuhan bukod pa kay paraong anak na babae, mga Moabita, Amonita, Edomita, Sidonita at Heteo. Inulit ng Panginoon sa kanya na hindi siya dapat mag-asawa ng mga babaeng hindi Israelita dahil maaring ilihis nila ang kanyang puso mula sa tunay na Diyos. Ngunit ano ang ginawa ni Solomon? Hindi lamang siya nag-asawa ng ilang dayuhan, kundi nagkaroon siya ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 kabit. Isipin mo, 1,000 babae. Hindi ito simpleng pagsuway. Ito ay isang malaking pagtalikod sa utos ng Diyos at nangyari nga ang babala ng Diyos. Nang si Solomon ay tumanda na, inilihis ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at hindi naganap ang kanyang puso sa Panginoon niyang Diyos, hindi tulad ng puso ng kanyang amang si David. Nakakagulat ito. Ang taong nakipag-usap sa Diyos ng 2 beses, ang taong pinili ng karunungan kaysa kayamanan, ang taong nagtayo ng templo para sa Panginoon, ang taong ito rin ang nagpatayo ng mga dambana para sa mga huwad na Diyos ng kanyang mga asawa. Isipin mo, si Solomon mismo ay nagsimulang sumamba kay Astoret na diyosa ng mga Sidonita, kay Molek na kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita, at marami pang iba. Ito ang Diyos na si Molek, kung saan ang mga tao ay nag-aalay ng kanilang sariling mga anak bilang handog na sinusunog. Ang diyosa na si Astoret ay sinasamba sa pamamagitan ng mga ritual na sekswal. Ang lalaking itinuturing na pinakamatalino sa mundo ay nagpatayo ng mga templo para sa mga kasuklam-suklam na pagsambang ito. Paano nangyari ito? Paano nahulog ang isang dakilang hari mula sa napakalaking taas? Unang-una, hindi niya pinansin ang mga babala ng Diyos. Alam ni Solomon ang mga utos. Alam niya ang mga batas. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang sundin ang kanyang sariling gusto. Nakita natin dito na kahit ang pinakamatalinong tao ay maaaring magkamali ng malaki kapag nagsimula siyang balewalain ang mga babala at tagubilin ng Diyos. Pangalawa, ang kanyang kayamanan at tagumpay ay nagdulot sa kanya ng pagmamataas. Aklat ng Ecclesiastes, isinulat ni Solomon, "Anumang ninais ng aking mga mata, hindi ko ipinagkait sa kanila. Hindi ko pinigilan ang aking puso sa anumang kasiyahan." Ang taong may ganitong pag-iisip ay madaling mahulog sa pagkakasala. Pangatlo, ang kanyang maraming asawa ay humila sa kanyang puso palayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, inilihis ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Ito ay isang paalala sa atin na ang mga taong pinipili nating makasama ay malaking impluwensya sa ating espiritual na buhay. Ang resulta ng pagbagsak ni Solomon ay nakakalungkot. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Sapagkat ginawa mo ito at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo,
Tiyak na kukunin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ko ito sa iyong lingkod. Ang kaharian ay mahahati pagkatapos ng kanyang paghahari. 10,000 ang kukunin mula sa kanyang angkan. Ang dakilang kaharian na pinaghirapang itayo ni David at pinalago ni Solomon ay mawawasak dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit hindi agad kinuha ng Diyos ang kaharian mula kay Solomon. Sa halip sinabi niya, "Gayunman hindi ko gagawin ito sa iyong mga araw, alang-alang sa iyong amang si David. Kukunin ko ito mula sa kamay ng iyong anak." Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng ating pagkakasala, ang Diyos ay maawain pa rin. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, tila nagkaroon ng pagbabago sa puso ni Solomon. Sa aklat ng Ecclesiastes, nakikita natin ang isang matandang lalaki na nagbabalik tanaw sa kanyang buhay at nagsisisi sa kanyang mga pagkakamali. Isinulat niya, walang kabuluhan, ang lahat ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga tagumpay, pagkatapos ng lahat ng kanyang kayamanan at karunungan, napagtanto ni Solomon na ang lahat ng ito ay walang halaga kung wala ang Diyos. Sa katapusan ng aklat, sinabi niya, pakinggan natin ang konklusyon ng buong usapan. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong tungkulin ng tao. Marahil ito ang huling habilin ni Solomon sa atin, na matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Na maunawaan natin na ang tunay na karunungan ay hindi lamang pag-alam ng tamang bagay, kundi paggawa ng tamang bagay. Na maunawaan natin na kahit ang pinakamatalinong tao ay maaaring mahulog kung siya'y lalayo sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay isang malakas na paalala na ang karunungan na walang pagsunod ay hindi tunay na karunungan. Ang pinakamatalino sa atin ay maaaring maging pinakamangmang kung hindi natin susundin ang mga tagubilin ng Diyos. Nagsimula ang pagbagsak ni Solomon sa isang maliit na bitak sa kanyang puso. Ang lalaking kilala bilang pinakamatalino sa lahat ng tao ay unti-unting nahulog sa sarili niyang bitag. Isipin mo ito, isang hari na may 700 asawa at 300 kabit. Hindi ito isang kwento ng pagmamalaki, kundi isang babala sa lahat ng nakikinig ngayon. Sa kabila ng lahat ng karunungan na ibinigay ng Diyos kay Solomon, hindi niya napigilan ang sarili mula sa pagkahulog sa malalim na hukay ng pagnanasa. Ang kanyang kaharian ay naging sentro ng kayamanan at impluensya, pero sa likod ng mga gintong pader at mga marmol na silid, may nangyayaring pagkabulok. Ang mga babae sa buhay ni Solomon ay hindi lamang mga asawa. Sila ay mga instrumento ng diplomatikong relasyon, mga simbolo ng kanyang kapangyarihan, at sa huli, ang kanyang pagbagsak. Isipin mo kung gaano kahirap pamahalaan ang isang kaharian habang sinusubukan mong paligayahin ang 700 asawa. Hindi ito biro, kundi isang seryosong problema na nagdulot ng pagkakahati ng kanyang atensyon at puso. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Solomon ay hindi ang pagkakaroon ng maraming asawa, kundi ang pagpapahintulot sa kanila na ilayo ang kanyang puso mula sa Diyos. Nakasulat sa unang Hari 11:4, sapagkat nang tumanda na si Solomon, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi na lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, hindi tulad ng puso ng kanyang amang si David. Ito ang simula ng trahedya. Ang lalaking nagsimula sa pagtatanong ng karunungan sa halip na kayamanan ay naging biktima ng sarili niyang tagumpay. Sa bawat bagong asawa, sa bawat bagong kasunduan, sa bawat bagong templo para sa mga banyagang Diyos na kanyang ipinatayo, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang naglalaho. Ang mga asawa ni Solomon ay nagmula sa iba't ibang bansa, Ehipto, Moab, Ammon, Edom, Sidon, at mula sa mga Heteo. Bawat isa ay nagdala ng kanilang sariling relihiyon, tradisyon, at mga Diyos. Sa simula, maaaring sinubukan ni Solomon na panatilihin ang kanyang debosyon sa tunay na Diyos habang pinapahintulutan ang kanyang mga asawa na sumamba sa kanilang sariling mga Diyos. Ngunit hindi ito naging matagumpay na solusyon. Ang kanyang pagpapahintulot ay naging pakikilahok. Ang kanyang pagtanggap ay naging pagsamba. Ang kanyang kompromiso ay naging pagtalikod. Sa isang punto,
Si Solomon mismo ay nagsimulang sumamba kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonians, at kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Isipin mo kung gaano kasakit sa puso ng Diyos na makita ang kanyang piniling hari, ang lalaking kanyang binigyan ng di maipaliwanag na karunungan. Ngayon ay yumuyuko sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga kamay na nagdisenyo ng dakilang templo ng Jerusalem ay siya ring mga kamay na nagtatayo ng mga altar para sa mga huwad na Diyos. Ang katotohanan ay hindi tayo kakaiba kay Solomon. Marami sa atin ang nagsisimula sa mabuting intensyon pero unti-unting nagbabago ang ating mga prioridad. Nagsisimula tayo sa pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos, pero sa paglipas ng panahon, ang mga bagay ng mundong ito ay nagiging mas kaakit-akit. Ang ating mga relasyon, ang ating mga ambisyon, ang ating pagnanasa para sa kapangyarihan at kasiyahan, lahat ng ito ay maaaring maging mga Diyos sa ating buhay. Ang kwento ni Solomon ay isang malakas na paalala na walang sinuman ang immune sa pagbagsak. Kahit na ang pinakamatalino sa atin ay maaaring maging mangmang kapag pinahintulutan natin ang ating mga puso na maligaw. Ang karunungan ay walang halaga kung hindi ito ginagamit. Ngunit hindi lamang ang pagtalikod sa Diyos ang nagdulot ng pagbagsak ni Solomon. Ang kanyang pagbagsak ay may kinalaman din sa kung paano niya pinatakbo ang kanyang kaharian. Habang lumalaki ang kanyang harem at lumalawak ang kanyang mga proyekto sa konstruksyon, ganoon din ang kanyang pangangailangan para sa pondo at manggagawa. Si Solomon ay nagpataw ng mabigat na buwis sa mga Israelita at ipinatupad ang sapilitang paggawa. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdusa habang siya ay namuhay sa labis na karangyaan. Ang kanyang pagkamakasarili at pagkagahaman ay nagpapakita na kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring maligaw ng landas kapag hinayaan nating ang kapangyarihan ay makapagbulag sa atin. Sa kabila ng lahat ng kanyang karunungan, hindi nakita ni Solomon ang pagkabulok na nangyayari sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi niya napagtanto na sa bawat kompromiso, sa bawat paglihis mula sa katotohanan, siya ay unti-unting nawawalan ng koneksyon sa pinagmumulan ng kanyang karunungan at lakas. Ang pagbagsak ni Solomon ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na proseso, isang unti-unting pagtalikod. At ito ang nagpapadelikado sa atin din. Hindi ang biglaang pagtalikod, kundi ang maliit na mga kompromiso na tila hindi naman masama sa una, pero sa kalaunan ay humahantong sa ating pagkakaligaw. Paano natin maiiwasan ang landas ni Solomon? Paano tayo mananatiling tapat sa ating mga prinsipyo at pananampalataya sa harap ng tukso at kapangyarihan? Ang sagot ay matatagpuan sa mismong aklat ni Solomon, ang Kawikaan. Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay na dapat ingatan, sapagkat mula rito bumubukal ang buhay. Ang ating mga puso, ang ating mga pagnanasa, ang ating mga prioridad, ito ang kailangan nating bantayan. Dahil kapag hinayaan nating ang ating puso ay maligaw, ang ating mga aksyon ay susunod din. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano tumugon ang Diyos sa pagtalikod ni Solomon at kung anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa ngayon, hayaan nating magnilay-nilay sa mapait na katotohanan na kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring mahulog sa kasalanan kapag tayo ay nagsimulang magtiwala sa ating sariling karunungan sa halip na sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng karunungan at kayamanan ni Solomon, hindi siya naging perpekto. Ang taong tinawag ng Diyos na pinakamarunong ay nagkaroon ng matinding pagkakamali na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Ito ay isang kwentong nagpapakita na kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring mahulog sa mga patibong ng kasalanan. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagsimula sa kanyang pagmamahal sa mga babaeng dayuhan. Ayon sa Biblia, nagkaroon siya ng 700 asawa at 300 kabit. Isipin mo yan, 1,000 babae sa kanyang palasyo. Hindi ito simpleng usapin ng pag-ibig. Ang karamihan sa mga babaeng ito ay mga prinsesa mula sa ibang bansa, mga strategic alliance para sa kanyang kaharian. Subalit ang pag-aasawa sa mga babaeng ito ay direktang paglabag sa utos ng Diyos.
Sa Deuteronomio 17, malinaw na sinabi ng Diyos, huwag siyang magkakaroon ng maraming asawa at baka tumalikod ang kanyang puso. Ito ay eksaktong nangyari kay Solomon. Ang kanyang puso ay unti-unting tumalikod sa Diyos dahil sa impluensya ng kanyang mga asawang dayuhan. Ang mga babaeng ito ay nagdala ng kanilang mga Diyos-Diyosan at mga ritual sa Jerusalem. Isipin mo, ang hari na nagtatag ng templo ng Diyos ay siya ring nagpahintulot na magtayo ng mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan gaya ni Molek, isang Diyos ng mga Amonita na kinakailangan ang paghahandog ng mga batang buhay sa apoy. Si Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita, at si Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidonians na may kaugnayan sa sexual na imoralidad. Nakakagulat ito, hindi ba? Ang taong sinulat ang Kawikaan at Ecclesiastes, ang taong nagpahayag ng karunungan tungkol sa kawalang halaga ng material na bagay, ay nahuli sa sarili niyang bitag. Ang taong nagsabi na ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan ay nakalimot na matakot sa Diyos. Pero hindi ito nangyari sa isang iglap. Ito ay isang mabagal na proseso, isang unti-unting pagtalikod. Tulad ng isang barko na unti-unting lumalayo sa tamang direksyon, hindi mo agad mapapansin ang pagkaligaw hanggang nasa gitna ka na ng karagatan, malayo sa iyong destinasyon. Sa kabila ng lahat ng karunungan ni Solomon, hindi niya napansin na ang kanyang puso ay unti-unting tumitigas. Hindi niya namalayan na ang kanyang pagmamahal sa mga babaeng ito ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang karunungan ay hindi garantiya laban sa kasalanan. Ang pinakamatalinong tao ay maaari pa ring magkamali kung hindi niya babantayan ang kanyang puso. Ang trahedya ay lalong tumindi dahil si Solomon ay may pribilehiyo na makita ang Diyos, hindi isang beses, kundi 2 beses. Sa unang pagkakataon, nang siya ay bagong hari pa lamang, humingi siya ng karunungan at hindi kayamanan. Ang Diyos ay lubos na nasiyahan sa kanyang kahilingan, kaya't binigyan niya si Solomon hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan. Sa ikalawang pagkakataon, pagkatapos itayo ang templo, nagpakita muli ang Diyos kay Solomon at nagbigay ng babala. Kung ikaw ay lalakad sa harapan ko tulad ng paglakad ng iyong amang si David, na may katapatan ng puso at katuwiran, ikaw ay magkakaroon ng hari sa trono ng Israel magpakailanman. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod at hindi susunod sa aking mga utos, ihihiwalay ko ang Israel mula sa lupain na ibinigay ko sa kanila. Malinaw ang babala, pero hindi ito sinunod ni Solomon. Ang kanyang pagbagsak ay nagpapakita ng isang universal na katotohanan. Ang pinakamapanganib na oras ay kapag tayo ay nasa tugatog ng ating tagumpay. Kapag tayo ay nasa taas, madalas nating nakakalimutan ang Diyos na nagdala sa atin doon. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi sapat. Kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng katapatan, at higit sa lahat kailangan natin ng pagpapakumbaba upang manatili sa tamang landas. Kahit na tayo ay pinagpala ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na tayo ay immune sa tukso at pagbagsak. Dahil sa kanyang mga pagkakasala, sinabi ng Diyos kay Solomon na hahatiin niya ang kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan. 10 tribo ang kukunin mula sa kanyang anak at ibibigay sa iba. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ito nangyari sa panahon ni Solomon ay dahil sa kanyang amang si David na naging tapat sa Diyos. Nakakagulat ito, hindi ba? Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapakita na walang sino man ang immune sa espiritual na pagbagsak. Kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring mahulog kung hindi tayo magiging maingat. Ang kanyang kwento ay isang mapait na paalala na ang ating mga desisyon ay may mga konsekwensya, hindi lamang para sa atin, kundi pati na rin para sa mga susunod sa atin. Ang kwento ni Solomon ay nagpapatunay na kahit ang pinakamatalino sa atin ay maaaring maging biktima ng sarili nilang kahinaan. Habang lumalaki ang kapangyarihan ni Solomon, lumalaki rin ang kanyang mga pagnanasa. Ang kanyang puso na dating nakatuon sa Diyos ay unti-unting naiba ang direksyon. Ito ay nagsimula sa isang simpleng pagnanasa
at naging isang pagkahumaling na nagdulot ng pagbagsak ng isang dakilang hari. Isipin mo, 700 asawa at 300 kabit. Hindi ito basta bilang lamang, kundi isang patunay ng labis na pagnanasa ng isang tao. Si Solomon, ang hari na pinagkalooban ng hindi maipaliwanag na karunungan, ay hindi nagamit ang kanyang katalinuhan upang pigilin ang kanyang pagnanasa. Sa halip, hinayaan niyang ang kanyang puso ay mahulog sa maraming babae na karamihan ay mula sa ibang bansa at ibang paniniwala. Ang kasulatan ay malinaw na nagbabala tungkol sa pag-aasawa sa mga babaeng banyaga. Hindi dahil sa kanilang lahi o kulay, kundi dahil sa kanilang paniniwala. Ang Diyos ay nag-utos sa mga Israelita na huwag makipag-asawa sa mga taga-ibang bansa dahil alam niyang ang mga ito ay magdadala ng mga Diyos-Diyosan at mga ritual na salungat sa tunay na pananampalataya. Pero si Solomon, sa kabila ng kanyang karunungan, ay tila nakalimutan ang babala na ito. O mas malamang, iniisip niyang kaya niyang paglabanan ang impluwensya ng kanyang mga asawa. Ngunit kahit ang pinakamatalino sa atin ay hindi immune sa mga impluwensya ng mga taong malapit sa atin, lalo na sa mga taong mahal natin. Isipin mo kung gaano kahirap sabihin na hindi sa isang taong mahal mo. Ngayon, i-multiply mo iyon ng 700. Si Solomon ay napapaligiran ng mga babaeng nagmamahal sa kanya, humihingi sa kanya, at unti-unting naiimpluwensyahan siya. Hindi ito nangyari sa isang araw. Ito ay isang mabagal na proseso, isang unti-unting pagbabago ng puso. Sa simula, maaaring sinabi ni Solomon sa kanyang sarili na kaya niyang panatilihin ang kanyang pananampalataya habang pinapayagan ang kanyang mga asawa na sumamba sa kanilang mga Diyos. Maaring naisip niya na ito ay isang diplomatikong hakbang, isang paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga karatig na bansa. Ngunit ang kompromiso ay madalas na nagsisimula sa maliit na bagay. Unang-una, pinahintulutan niya ang kanyang mga asawa na sumamba sa kanilang mga Diyos. Pagkatapos, maaaring sumama siya sa ilang mga seremonya, hindi bilang mananampalataya, kundi bilang isang observer. Pagkatapos, maaaring nagsimula siyang maging curious tungkol sa mga ritual at paniniwala ng kanyang mga asawa. At sa huli, nagsimula siyang aktibong sumamba sa mga Diyos na ito. Ang Biblia ay nagsasabi na si Solomon ay nagtayo ng mga dambana para sa Chemosh, ang kasuklam-suklam na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ito ay hindi lamang mga estatwa o mga lugar ng pagsamba. Ito ay mga lugar kung saan ang mga tao ay nag-aalay ng mga sakripisyo, kabilang ang mga bata, sa mga Diyos na ito. Ang hari na dating nagtatayo ng templo para sa tunay na Diyos ay ngayon ay nagtatayo ng mga dambana para sa mga Diyos na nangangailangan ng dugo ng mga inosente. Paano nangyari ito? Paano nahulog ang isang taong napakatalino? Ito ay nangyari dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga asawa. Sinabi ng Biblia na minahal niya sila. Hindi ito isang simpleng pahayag. Ito ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pagkahumaling. Minahal niya sila ng higit pa kaysa sa kanyang pagmamahal sa Diyos, at dahil doon, hinayaan niyang ang kanyang puso ay ilayo mula sa Diyos. Ang pag-ibig ay maaaring maging isang magandang bagay, ngunit kapag inilagay natin ito sa ibabaw ng ating pagmamahal sa Diyos, ito ay nagiging isang idolo. At iyan ang nangyari kay Solomon. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga asawa ay naging isang idolo, isang bagay na inilagay niya sa ibabaw ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Ngunit hindi lamang ang kanyang mga asawa ang naging problema. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang katanyagan ay nakatulong din sa kanyang pagbagsak. Si Solomon ay naging napakamatagumpay na nagsimula siyang umasa sa kanyang sariling lakas at katalinuhan sa halip na sa Diyos. Nakalimutan niyang ang lahat ng kanyang tagumpay ay nanggaling sa Diyos. Kapag nagsimula tayong isipin na kaya nating gawin ang mga bagay sa ating sariling lakas, nagsisimula tayong lumayo sa Diyos. At kapag lumayo tayo sa Diyos, nagsisimula tayong maging bukas sa iba pang mga impluwensya. Para kay Solomon,
Ang mga impluensyang ito ay dumating sa anyo ng kanyang mga asawa at kanilang mga paniniwala. Ang trahedya ng kwento ni Solomon ay hindi lamang ang kanyang personal na pagbagsak, kundi ang epekto nito sa buong bansa ng Israel. Bilang hari, ang kanyang mga aksyon ay may malaking epekto sa kanyang mga nasasakupan. Kapag ang hari ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ano ang pipigil sa mga karaniwang mamamayan na gawin din ito? At iyon ang eksaktong nangyari. Sa ilalim ng pamumuno ni Solomon, ang Israel ay nagsimulang lumihis mula sa tunay na Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan at mga ritual ng mga banyagang bansa ay nagsimulang maging karaniwan sa lupain. Ang bansa na dating kilala sa kanilang debosyon sa isang tunay na Diyos ay nagsimulang maging isang bansa ng mga idolo. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapakita ng isang mahalagang aral. Walang sinuman, kahit na ang pinakamatalino sa atin, ang immune sa tukso at pagbagsak. Lahat tayo ay kailangang maging maingat sa mga pagpipilian natin, lalo na sa mga taong pinipili nating makasama sa buhay. Dahil ang mga taong ito ay may malaking impluensya sa atin, maaari silang magdala sa atin ng mas malapit sa Diyos o ilayo tayo mula sa Kanya. Ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang karunungan ay hindi sapat. Kailangan din natin ng disiplina, katapatan, at isang malalim na pagmamahal sa Diyos na higit sa anumang iba pang bagay sa mundo. Dahil kapag inilagay natin ang anumang bagay sa ibabaw ng ating pagmamahal sa Diyos, nagsisimula tayong lumihis mula sa tamang landas. Ang pinakamalalang bahagi ng pagbagsak ni Solomon ay ang kakulangan ng pagsisisi. Sa buong Biblia, hindi natin nakikita si Solomon na nagsisisi o bumabalik sa Diyos. Sa halip, patuloy siyang lumihis at sa huli, namatay siya na malayo sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat. Sa mundong puno ng mga tukso at pagsubok, ang karunungan ay naging isa sa pinakamahalagang kayamanan ni Solomon. Ito ay hindi lamang simpleng kaalaman ka o katalinuhan, kundi isang malalim na pangunawa sa buhay, sa mga tao at sa Diyos. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nakasulat sa mga aklat, kundi ito ay nakaukit sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pamumuno, at sa kanyang relasyon sa kanyang mga nasasakupan. Noong unang mga taon ng kanyang paghahari, nakita natin kung paano ginamit ni Solomon ang kanyang karunungan para sa ikabubuti ng kanyang kaharian. Tandaan natin ang kilalang kwento ng dalawang babae na nag-aangkin sa iisang sanggol. Sa halip na magbigay ng madali ang hatol, ginamit ni Solomon ang kanyang karunungan upang suriin ang puso ng tunay na ina. Inutos niya na hatiin ang bata sa dalawa at ang reaksyon ng tunay na ina, ang pagpapakumbaba at pagsuko sa kanyang karapatan, ang nagpakita ng katotohanan. Ito ay isang halimbawa lamang ng karunungan na nagmula sa Diyos, hindi lamang para sa sariling kapakanan ni Solomon, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nakita sa kanyang mga hatol, kundi pati na rin sa kanyang pamamahala, sa ekonomiya, at sa kanyang mga relasyon sa ibang bansa. Ang kanyang kaharian ay naging sentro ng kalakalan at kultura sa kanyang panahon. Ang mga bansa mula sa malayo ay nagpadala ng mga kinatawan upang makinig sa kanyang karunungan at makipagkalakalan sa Israel. Ang kaharian ni Solomon ay naging isang beacon ng karunungan at kasaganaan, isang testamento sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nagmula sa kanyang sariling kakayahan. Ito ay isang regalo mula sa Diyos, isang sagot sa kanyang mapagpakumbabang kahilingan. Nang tanungin siya ng Diyos kung ano ang nais niya, hindi siya humingi ng kayamanan o kapangyarihan, kundi isang maunawain na puso upang makapaghatol ng tama at makilala ang mabuti at masama. Ang kahilingang ito ay lubos na nakalugod sa Diyos, at bilang resulta, binigyan siya hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng karunungang ito, nakita natin kung paano unti-unting nagbago ang puso ni Solomon. Ang kanyang karunungan, na dating ginagamit para sa ikabubuti ng kanyang kaharian at para sa kaluwalhatian ng Diyos, ay naging isang instrumento para sa kanyang sariling kapakanan. Nagsimula siyang gumawa ng mga desisyon
na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang karunungan ay naging isang paraan upang bigyang katwiran ang kanyang mga kasalanan. Isa sa mga pinakamalalim na trahedya sa buhay ni Solomon ay ang paggamit niya ng kanyang karunungan upang bigyang katwiran ang kanyang pagsamba sa ibang Diyos. Sa halip na gamitin ang kanyang karunungan upang makilala ang katotohanan at manatili sa daan ng Diyos, ginamit niya ito upang makabuo ng mga rasyonalisasyon para sa kanyang mga kasalanan. Ang karunungan, na dating isang regalo mula sa Diyos, ay naging isang sandata laban sa kanya. Ang pagbagsak ni Solomon ay nagpapakita sa atin na ang karunungan, kahit gaano kagaling, ay hindi sapat kung hindi ito ginagamit ayon sa kalooban ng Diyos. Ang karunungan na hindi nakatuon sa Diyos ay maaaring maging isang delikadong bagay dahil ito ay maaaring magbigay sa atin ng kakayahang bigyang katwiran ang ating mga kasalanan at ilayo tayo sa Diyos. Kaya, ano ang maaari nating matutunan mula sa karanasan ni Solomon? Ang karunungan ay isang mahalagang regalo, ngunit ito ay dapat gamitin ng may pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Hindi sapat na tayo ay matalino. Dapat tayong maging matapat sa Diyos. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakikita sa ating mga desisyon o sa ating kakayahang lutasin ang mga problema, kundi sa ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sa mundo ngayon, maraming naghahanap ng karunungan sa iba't ibang lugar, sa edukasyon, sa teknolohiya, sa mga aklat ng self-help. Ngunit ang kwento ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at dapat itong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Kung hindi, kahit gaano tayo katalino o kahanga-hanga, maaari tayong mahulog sa parehong bitag na kinagisnan ni Solomon. Ang kwento ni Solomon ay isa sa pinakakilalang kwento sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang hari na pinagkalooban ng hindi pangkaraniwang karunungan, isang mamumuno na nagtataglay ng kapangyarihan at impluwensya na hindi pa nakikita noon, at isang lalaki na sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay ay nahulog sa malalim na hukay ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Ngunit paano ba talaga nagsimula ang lahat para kay Solomon? Bakit siya naging hari ng Israel? Ang katotohanan ay, ang kanyang pagiging hari ay hindi naging madali. Bagamat siya ay anak ni David, isa sa pinakadakilang hari ng Israel, hindi siya ang unang pinili para sa trono. Sa katunayan, may mga kapatid siyang mas matanda sa kanya na mas malamang na mamuno. Ngunit ang Diyos ay may ibang plano. Nang si David ay tumatanda na, ang isa sa kanyang mga anak na si Adonijah ay naghanda na upang kunin ang trono. Nagtipon siya ng mga tauhan, mga karwahe, at 50 kalalakihan upang tumakbo sa harap niya. Inihayag niya sa sarili, "Ako ang magiging hari." Sinuportahan siya ng ilang maimpluwensyang tao sa kaharian, kabilang ang general na si Joab at ang saserdote na si Abiatar. Ngunit, si Bathsheba, ang ina ni Solomon, ay nagpunta kay David at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa plano ni Adonijah. Ipinaalala niya kay David ang kanyang pangako na si Solomon ang susunod na hari. Si David, sa kanyang pagtanda at kahinaan, ay hindi na malayan ang nangyayari hanggang sa punto na ito. Ngunit nang marinig niya ito, agad niyang pinagtibay ang kanyang desisyon. Gaya ng buhay ng Panginoon na nagligtas sa akin sa lahat ng kagipitan, tiyak na si Solomon ang magiging hari pagkatapos ko. Agad na kumilos si David. Inutusan niya ang saserdote na si Zadok, ang propeta na si Nathan, at ang pinuno ng kanyang mga bantay na si Benaiah na dalhin si Solomon sa Gihon at pahiran siya ng langis bilang bagong hari. Ito ay isang mabilis at desisibong pagkilos na nagpakita ng karunungan ni David bilang isang hari at ama. Ang pagpapahid ng langis kay Solomon ay isang pampublikong seremonya. Hinipan nila ang trumpeta at sumigaw ang lahat ng tao, "Mabuhay si Haring Solomon." Ang mga tao ay nagsaya at tumugtog ng mga plauta, at ang kanilang mga sigaw ay narinig sa buong lungsod. Nang marinig ni Adonijah at ng kanyang mga panauhin ang ingay, nalaman nila kung ano ang nangyari. Natakot si Adonijah sa posibleng paghihiganti ni Solomon at kumapit sa mga sungay ng altar.
isang tradisyonal na lugar ng kanlungan. Ngunit si Solomon, sa kanyang unang pagpapakita ng karunungan bilang hari, ay nagpakita ng awa. Sinabi niya kay Adonijah, kung ipapakita niya na siya ay karapat-dapat, walang buhok sa kanyang ulo ang mahuhulog sa lupa. Ngunit kung may masama siyang gagawin, mamamatay siya. Ito ang simula ng paghahari ni Solomon. Hindi ito perpektong simula, ngunit ito ay nagbigay ng preview sa uri ng hari na magiging siya. Isang hari na may karunungan at awa, ngunit isa ring handang gumawa ng mabibigat na desisyon kapag kinakailangan. Pagkatapos ng kanyang koronasyon, si Solomon ay nagpakasal kay Pharaoh's daughter, isang hakbang na pampulitika upang palakasin ang relasyon ng Israel sa Egypt, isang malakas na kapitbahay. Ito ay isang karaniwang kasanayan sa panahong iyon, ngunit ito rin ay maaaring tingnan bilang unang palatandaan ng mga kompromisong gagawin ni Solomon sa hinaharap. Ang pinakamahalagang sandali sa maagang paghahari ni Solomon ay dumating nang magpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip sa Gibeon. Tinanong ng Diyos si Solomon kung ano ang gusto niyang ibigay sa kanya. Sa halip na humiling ng kayamanan, kapangyarihan o mahabang buhay, humiling si Solomon ng karunungan. Bigyan mo ako ng isang nauunawaan na puso upang humatol sa iyong mga tao, upang makilala ko ang pagkakaiba ng mabuti at masama, sabi niya. Ang kahilingang ito ay lubhang nakalugod sa Diyos kaya't binigyan niya si Solomon hindi lamang ng karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan, karangalan at pangako ng mahabang buhay kung siya ay susunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang karunungan ni Solomon ay agad na nasubok. 2 babae ang nagdala ng isang sanggol sa kanya. Pareho silang nag-aangkin na sila ang tunay na ina. Walang paraan upang tiyakin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, kaya nag-utos si Solomon na hatiin ang bata sa dalawa at bigyan ang bawat babae ng kalahati. Ang tunay na ina na nagmamahal sa kanyang anak ay agad na sumuko sa kanyang pag-angkin at sinabi, "Ibigay mo na lang sa kanya ang buhay na bata." Ang isa namang babae ay sumagot, "Hindi akin, hindi mo rin. Hatiin mo na lang." Sa pamamagitan nito, nalaman ni Solomon kung sino ang tunay na ina at ibinigay sa kanya ang bata. Ang kwentong ito ay kumalat sa buong bansa at nagdulot ng takot at paggalang sa hari, dahil nakita nila na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nakita sa kanyang mga hatol, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang mamahala sa kanyang kaharian. Inilagay niya ang mga matalinong tao sa mga mahahalagang posisyon at inorganisa ang kanyang kaharian sa isang episyenteng paraan. Nagtayo siya ng isang malaking palasyo at higit sa lahat ng isang templo para sa Panginoon na naging sentro ng pagsamba ng Israel. Ang templo ni Solomon ay isa sa pinakadakilang arkitekturang nagawa sa sinaunang panahon. Ginamit niya ang pinakamainam na materyales at ang pinakamahuhusay na manggagawa upang bumuo ng isang gusali na karapat-dapat sa Diyos ng Israel. Ang templo ay may ginto sa lahat ng dako, mula sa mga dingding hanggang sa mga kasangkapan. Ito ay isang nakakahaling lugar na nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos at ang debosyon ni Solomon sa kanya. Sa pagdiriwang ng pagkumpleto ng templo, nag-alay si Solomon ng isang mahabang panalangin na humihiling sa Diyos na makinig sa mga panalangin ng mga tao kapag sila ay humarap sa templo. Ipinakita niya ang kanyang malalim na pangunawa sa karakter ng Diyos at ang kanyang papel bilang hari. Sa pagtatapos ng kanyang panalangin, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga handog, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa templo. Ito ay isang makapangyarihang pagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang templo at ang panalangin ni Solomon. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang nakita sa kanyang mga hatol at pamamahala, kundi pati na rin sa kanyang mga sinulat. Sumulat siya ng mahigit sa 3,000 kawikaan at 1,000 kanta. Ang kanyang karunungan ay sumasaklaw sa maraming paksa, mula sa etika at moral hanggang sa praktikong payo para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nag-aral din siya ng kalikasan, mula sa mga puno hanggang sa mga hayop,
at ang kanyang karunungan ay hinangaan ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Ang mga hari at reyna mula sa malalayong lupain ay dumating upang marinig ang karunungan ni Solomon at upang makita ang kadakilaan ng kanyang kaharian. Ang pinakakilala sa kanila ay ang reyna ng Sheba na dumating na may malaking bilang ng mga regalo at mahihirap na mga tanong. Matapos makita ang karunungan ni Solomon at ang kadakilaan ng kanyang kaharian, sinabi niya, "Hindi pa kalahati ang naiulat sa akin. Ang iyong karunungan at kasaganaan ay higit pa sa narinig ko." Ang karunungan, kayamanan, at impluwensya ni Solomon ay walang kapantay sa kanyang panahon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kanyang tagumpay, nagsimula siyang lumihis mula sa Diyos. Ang kanyang maraming asawa, lalo na ang mga dayuhan na nagdala ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ay humila sa kanyang puso palayo sa Diyos ng Israel. Sa kanyang pagtanda, ang kanyang puso ay hindi na lubos na nakatuon sa Panginoon. Nagtayo siya ng mga altar para sa mga Diyos ng kanyang mga asawa at sa isang punto, sumamba rin sa kanila. Ito ay isang malungkot na pagtatapos para sa isang lalaki na nagsimula ng may gayong pangako. Ang hari na humingi ng karunungan sa halip na kayamanan ay naging isang lalaki na naliligaw sa kanyang sariling kayamanan at kapangyarihan. Ang lalaki na nagtayo ng templo para sa Diyos ay nagtayo rin ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay isang malalim na pagbagsak at ito ay may mabigat na mga konsekwensya. Sinabi ng Diyos kay Solomon na dahil sa kanyang kawalan ng katapatan, hahatiin niya ang kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan. 10 tribo ang kukunin mula sa kanyang anak at ibibigay sa iba. Tanging 1 tribo ang may iwan para sa kanyang anak, at ito ay dahil lamang sa pangako ng Diyos kay David. Ang kwento ni Solomon ay isang makapangyarihang paalala na kahit ang pinakamatalino at pinakamalakas sa atin ay maaaring mahulog kung hindi tayo mananatiling matatag sa ating pananampalataya. Ito rin ay isang kwento ng habag at pagpapatawad dahil sa kabila ng mga pagkakamali ni Solomon, hindi siya ganap na tinalikuran ng Diyos. Ang kanyang mga sinulat, lalo na ang Kawikaan at Ecclesiastes, ay nagpapatuloy na nagbibigay ng karunungan sa mga tao hanggang sa ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol kay Haring Solomon, mangyaring mag-iwan ng isang like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Makakatulong ito para makarating sa mas maraming tao ang mahalagang kwento ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo.